mapagpalang umaga po sa ating lahat, no? At nagpapasalamat po ako sa ating buhay na Diyos. Amen. Dahil, siguro may 3 weeks na yung sipon, amen, pabalik-balik. Minahan na ata talaga ako ayaw ako iwanan. Kahit na nakaubos na ako ng isang balig na secrecy. Amen. No? Pero salamat sa Diyos. Amen. Katulad ko ng mga awit, inaawit natin na palagi tayo umaasa ang ating nananatili ang ating kalakasan. Amen. Yung awit ng mga pangako ng Diyos ay nandun na paloob po lahat ng mga pangako niya, magaganda niya ang mga pangako. Amen. Sa iyo, diba? Kaibigan tapat at sandigan. Amen. Lagi po natin gawin sandigan ng Diyos. Amen. Sa oras na meron po tayong nararamdaman, amen, meron po tayong mga pinagdadaanan. Amen po. Kasi ganun po ang ginagawa ko. Kasi dito mga nakaraan, nag-busy po ako sa graduation po, sa school. Busy kami. Lalo naman po, napaka-busy po. Busy ko po ng mga panahon na yan. Hindi po ako pwede umabsent. Kaya kailangan kahit na meron ka gusto mo magpahinga, hindi ka po talaga magpapahinga kasi although marami naman po akong makakasama, pero kung iba po kasi na ako lang po yung babae. ako madalas tinatawag, ako madalas hinahanap. Amen. Kaya kailangan talaga nandun ako. Pero salamat sa Diyos dahil tunay nga po natin pong hilingin yung lakas, yung kasipagan. Amen. Ibig sabihin, pinapasalamatan ko sa Diyos dahil araw-araw po, kahit na meron ako nararamdaman, ay nakakapasok ako, pero binibigyan naman din po nila ako ng time para makapagpahinga. Amen. Ang lang po doon, na dati, hindi ko talaga, minsan ilang araw, 1 week, hindi po ako pumapasok pagka meron ko nararamdaman. Pero ngayon, hindi pwede. Bukod sa marami akong mga alaga, marami kasi akong mga alaga eh. Alam nyo na yan, marami akong mga alaga. Literal, marami kaming alaga ni Sunny. Kaya sila lang po yung binubuhay namin. Amen. At talagang mabuti ang Panginoon dahil sa kahit na meron kaming pinagdadaanan, amen, na napapagtagumpayan dahil sa tulong ng Diyos. At salamat sa pag-iingat ng Diyos, yung mga himala pagpapala, kahit maliit na bagay, amen, alam niyo naman po, sa buhay ng pag-asawa, talagang sa biyaya lang po ng Lord kami umaasa. Amen. Dahil po, 15-30 ang sahod ko, then Sunday 2 days a week. Amen. Pero salamat sa Panginoon, dahil po meron po mga lugtong. Amen. May mga pagpapala, humala ng Diyos, mga nagagaling, ginagamit niya po yung mga araw para po kami po ay mabubuhay sa biyaya niya. Yan, salamat sa Panginoon at yan po, atin pong pakinggan ang mga pangako ng Lord sa Juan 5:24. Sabi po niya dito, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Yun po. So, sabi po niya dito, talagang pakatandaan daw po natin na kung sino daw po ang nakikinig at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Yun po, napakaganda po ng mga pangako ng Lord sa ating buhay. Amen. Tayo po'y makinig at sumampalataya sa Diyos na buhay. Amen. Dahil po, yung buhay na walang hanggan ay Kanya daw po atin ibigay sa atin. Ibig sabihin po, hindi po madali, na ganun lamang, no? Hindi po madali, ay ganun lang pala, susampalataya, makinig. No, meron pa po tayong gagawin. Amen. Sumunod ka, kung nakikinig ka sa salita ng Diyos, marami po siyang tuntunin. Marami po siyang ibig at nais na gawin natin. Amen po. Marami po siyang, amen, na atin pong kaliguran, bitawan, amen, sa buhay natin ito, bago po natin makamit yung buhay na walang hanggan na sinasabi po niya dito. Amen? Ibig sabihin po, habang po tayo nakikinig ng kanyang salita, gumagana po tayo ng tuntunin niya. Amen? At
sumusunod po tayo kung ano po ang sinasabi niya. O sabihin natin wala pong perfect talaga. Wala pong perfect sa atin. Amen. Totoo po talaga yan. Pero kung nagsikap po tayo maging perfect, makasunod sa ibig at nais ng Lord. Amen po. Napakalinaw po ng pangako ng Diyos. Amen. Na ang nakikinig sa kanyang salita at sumampalataya ay buhay. Mula sa dating buhay, di ba? Yung ating mga buhay noon na walang kabuhay-buhay, amen, binagyan niya ng buhay. Sino po ba dito ang perfect na mukhang makapasok dito sa church? Di po ba wala? Lahat po tayo, pero po mga pinagdadaanan bago po tayo dumating sa Jesus is my life. Amen po. Marami po tayong mga kasalanan ginawa, marami po tayong mga, diba, yung buhay natin, hindi po talaga naka-align sa Lord. Pero ang gusto ng Diyos, diba, makinig lamang po tayo, sumunod sa Kanya. Example ko na lang po yung aming buhay noon. Amen. Bago po kami napunta ng Jesus my life, no? Na wala po talagang kabuhay-buhay. No? At sinasabi ko talagang walang kabuhay-buhay, walang kapag-asa-pag-asa. Pero ang Diyos ay ayaw niya pong pumayag na ang buhay namin ay mananatiling ganun. Kaya nagpadala po siya ng lingkod niya para po ang buhay namin walang kabuhay-buhay ay magkaroon po ng buhay. Amen? Ulitin natin ang Diyos na buhay. Dahil po doon, amen, nagkaroon po kami ng pagsunod, pagsampalataya sa Diyos na buhay. Amen? Napakabuti ng Diyos, no, na talagang gusto niya, lagi tayong naka-align sa Kanya, pero po tayo, kasi marami po tayong gusto at ibigin. Amen? At hindi po tayo nakukontento sa ito lang. Amen? Gusto pa natin makamtan yung mas maganda pang buhay, no? Na minsan nawawala na po tayo sa align. Amen? Minsan nararamdaman na natin na parang nalalamig na ako. Minsan na nalilipart, parang ang puso ko wala nang gana magbasa ng Biblia, wala nang gana mag-pray. Amen? Talagang naano na tayo sa kapaguran, sa pagtatrabaho, pero po aalalahanin po natin na lagi po ang Diyos nariyan. Amen? Lagi lamang po siya nag-aantay. Ganun katulad nga po nung revelation po namin kagabi, na napakaganda po ng revelation na yun, na sa 2 Chronica 15, hindi po ako nagkamali, na 4. Amen. Na sabi po doon na napakatagal na daw po na hindi sumasamba ng Israel sa tunay na Diyos. Amen. Pero nung nakaranas sila ng kagipitan, sila, amen, nanalangin, lumapit sa Diyos, at natagpuan po nila ang Diyos. Amen. Hinanap po nila ang Diyos, at natagpuan po nila ang Diyos. Amen. Kaya po ganun po ang buhay natin, no? Na kung minsan tayo na depart, amen, balik tayo sa Lord. Kasi ang Diyos, lagi lang po siya naghihintay, lagi lang po siyang, amen, alam na, minsan yung mga prayers natin, akala natin wala siyang ginagawa eh. Pero hindi po natin alam na meron po pala siyang hinihanda. Amen. Parang feeling mo, napakatahimik ng Lord, parang walang ginagawa, no? Pero magugulat ka na lang one day, amen, kung kalooban niya na yan ay para sa'yo, ibibigay ng Lord yan para sa'yo. Amen po, na talagang ang Diyos, pagkat ka maniniwala, no? Ang Panginoon talagang ang buhay na ating binibigyan na tayo ng pag-asa. Amen. Yung buhay, naalala ko na noon talagang nag-pray talaga ako sa Lord, na sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong buhay. Gusto ko kahit wala kaming maraming pira, gusto ko po yung payapa at tahimik na buhay. Amen? Pero ano po ba yung nakamta namin ngayon? Amen? Dahil po yun ang pinanalangin mo. Amen? Dahil sabi ko po ba, kung ano daw po yung ating hiniling, ayun din daw po ang kanyang ibibigay. Amen? Sa Matthew 21:22, tama po ba? Hindi po ako nagkakamali. Na pagkakaya daw po nanalangin, atin pong paniwalaan, na yun po ang kanyang ibibigay. Amen? Kaya po talagang ang Diyos natin pinagkakatiwalaan, no? Kikinig lang po talaga tayo sumunod, sumampalataya sa Diyos, ay tunay po na ang Diyos ay hindi po magpapabaya. Ay naroon po siya lagi niya po tayo alalayan. Amen. At bibigyan niya, hindi tayo mabubuhay sa ilalim ng hatol, kundi sa biyaya.
Amen. Ang kailangan lamang natin ay makinig at sumampalataya at magtiwala sa Diyos. Amen. Talagang napakaganda po ng pangako ng Lord. Amen. Kung atin po talagang pakinggan, atin po unawain ang kanyang mga salita, at tunay po ito po magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po na hindi naman po talaga buhay natin na dito sa lupa. Ang tunay po nating buhay, ayun po ang bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Amen po. Hindi po ito ang pinangakuha ng Diyos, kundi yung ating eternal life. Amen. Yung ating pangalawang buhay, kung tayo po ay nasa kabilang buhay na. Amen. Kaya po, wala po tayong ibang magagawa kundi sumunod, makinig sa ating Diyos na buhay. Napakahirap ng mga ng Lord, pero dahil po, yun po talagang gusto niya, yun din po talaga ang ating gagawin. Yun po. Kaya po marami minsan talagang ayoko na kasi ang hirap ng buhay, lalo na ngayon, napahirap ng buhay. Amen. Pero tayo, hindi po natin nararamdaman. Bagamat sila, marami ako narinig, ang hirap naman yan, ang mahal ng ganito, ang mahal ng ganyan. Sabi ko, talagang nasa last generation na kasi tayo. Malapit na tayo. Amen. Talagang nasa Bible naman yun. Ang ating daw kita, sa isang araw ay magamangkok na lang daw ang ating mabibili. So ito na po, marami na po mga, ngayon, pinapakita ang Lord na nasa last days na po talaga tayo. Kaya po, ang ng Lord na tayo po ay sumunod na at makinig. Atin pong sundin, pagtiwalaan, ang kanyang salita. Dahil ito po talaga ay magkakaroon po tayo ng kabutihan. Hindi po tayo mapapasama, bagkus po mapapabuti po tayo. Amen. At pagkatiwalaan natin ang kanyang mga salita at sampalatayanan. Amen. Dahil yun po ang ibig at nais niya sa ating buhay. Ayaw po ng Diyos na wala po kayong paniniwala po pananampalataya sa Kanya. Amen. Kaya nga po tayo na pinapadalhan. Amen, ang mga lingkod niya para po yung kanyang mga salita ay ating paniniwalaan. Amen. Ayaw ng Lord na nag-aalilangan tayo. Gusto niya na ating po pabuhay ay yung ating mga narinig, ating pong susundin. Amen. Lagi niya po tayo nire-remind, lagi niya po tayo pinapaalahanan na talagang ang buhay natin ay hindi tayo lang ang may hawak, kundi ito'y nanggagaling sa Kanya. Ganun po ba? Na gusto niya na ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita ay lagi po natin pagkatiwalaan. Ayaw po niya na yung nag-doubt ka, amen. Kasi wala po tayong magagawa, hindi po tayo pagpapalain doon. Ang gusto po niya, yun po ba, pagka yung nagawa mo po yung Cosby 1A, basahin natin ba, yung kanyang mga salita, pag-regulayan mo, yun, isa din po yan, na naano ko sa buhay ko, no? Sabi ko, maganda pala pag binabasa mo lang yung salita ng Lord mo. Kasi minsan literal talaga may pagpapala. Amen. Yan, marami po din ako mga experience, marami din po ako nararanasan, no? Magbabasa ka lang pala rin yung salita ng Diyos. Marami kong mga pagpapala na matatanggap. Literal. Amen. Hindi lamang po pag dating ng pagpapala, bakit mayaman ka na ba? Ganun agad eh. May kayamanan ka agad eh. Amen. Marami po kami kayamanan. Marami kami kapayapaan. Marami. Amen. Bagamat yung pera namin, hindi naman pupuno yung wallet namin. Pero mayaman po kami. Amen. Mayaman kami sa Diyos at pananampalataya. Yan po yung lagi kong sinasabi sa mga kakilala ko. Kasi sinasabi nila, ganda-ganda na siguro ng buhay mo. Sabi ko, oo, mas maganda na talaga ang buhay namin ngayon kaysa noon. Amen. Kasi mayaman na kami ngayon sa pananampalataya at sa salita ng Diyos. Amen po. Tunay ko talaga na maganda po na buhay tayo sa salita ng Lord dahil hindi po tayo lugi. Amen. Hindi po tayo mawawalan bagkus ang ating kayamanan ay ang Diyos, mayaman po ang Diyos. Amen. Minsan po talagang literal, mapapadala po siya kagad ng mga pagpapala eh. Amen. Pero pagka hindi ka sumunod,
palok talaga ang binibigay niya sa'yo. Amen. Well, talagang mabuti ang Panginoon. Pinapatawa ko lang po kayo. Kasi nga, ang seryoso-seryoso niya eh. Amen. Palapakan ako natin ng Diyos na buhay. Amen. At yun po, sabi po ng pangako ng Panginoon na makinig po tayo at sumampalataya sa Kanyang mga salita at magtiwala tayo sa Kanya. Amen. At yun lamang po, ang Kanyang mga pangako, ibibigay ko po kayo sa susunod na gawain sa buhay po ni Brad Boy.